Magaganap na sa katapusan ng buwan o simula ng Hulyo ang pag-uusap ng Europa at Rusya tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, ang mga lider ng Europa ay kasalukuyang nakikipag-usap sa Estados Unidos ng Amerika upang sama-samang magbigay ng ultimatum kay Vladimir Putin na pumayag sa tigil putukan sa Ukraine. Sa UK, Pransya at Alemanya, naniniwala silang hawak na ng Ukraine ang inisyatiba sa digmaan na posibleng magbukas ng mas magagandang oportunidad para sa negosasyon kaysa sa kasunduan ni Trump at Putin sa Alaska noong nakaraang taon. Ang mahalaga, ngayon ang Europa nang nangungguna sa pakikipag-usap sa Kremlin at grupo ni Trump ay tutulong lang sa proseso, hindi bilang tagapamagitan. Gayunpaman, ang espesyal na kinatawan ni Trump na si Steven Witkoff ay nakatakda na makipagkita sa kinatawan ng Russia na si Kirill Dmitriev bago matapos ang Hunyo. Gusto niyang gawing maaga ang pagpupulong na ito at sa simula ng Hulyo o katapusan ng Hunyo, dapat na maganap ang unang yugto ng negosasyon ng Europa at Russia ukol sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine. May mga bagay talagang kailangang pag-usapan dito dahil may mga pagbabago talagang nangyari at ang mga pagbabagong ito ay para sa ikabubuti. Ako si Alexei Pichi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang mga paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalatala ang mga balitang agad naming nakukuha. Sinisikap ng United Kingdom, Pransya at Alemanya na muling simulan ang usapang pangkapayapaan sa Ukraine at makuha ang suporta ni Donald Trump. Ngunit nakatuon ang layunin sa pakikipag-usap sa Moscow. Plano nilang kausapin ang Moscow mula sa mas mahigpit na posisyon at ipinapakita ng koponan ni Trump na handa silang suportahan ang mga Europeo at kahit paano'y huwag silang hadlangan ang mga Europeo. Ang mga lider ng tinatawag na Euro Trio, ibig sabihin sina Macron, Starmer at Merz, ay naniniwala na ang takbo ng digmaan ay nagbago na pabor sa Ukraine. Lumilika ito ng pagkakataon para sa negosasyon na lampas sa mga kondisyon matapos ang pagpupulong ni Trump at Vladimir Putin sa Alaska noong Agosto 2025. Ayon sa Bloomberg, planong talakayin ang bagong paraan ng kasunduang pangkapayapaan kay Donald Trump sa pulong ng G7 sa Pransya sa susunod na linggo. Sa totoo lang, kinumpirma na ni Trump sa publiko na oo, lalahok siya sa summit ng G7 at pupunta rin doon si Vladimir Zelensky. Ngayon, nais ng mga lider ng Euro-Troika na gawing panimulang punto ng negosasyon ang agarang tigil putukan ng Russia sa kasalukuyang linya ng labanan. Hinihiling din nila na makakuha ang Ukraine ng matibay na garantiya sa seguridad mula sa kasunduan, kabilang higit sa lahat ang pagpapadala ng mga internasyonal na puwersa. Kasama ang mga kondisyong ito sa 5 kahilingan na inilatala ni Keir Starmer, Friedrich Merz at Emmanuel Macron matapos makipagpulong kay Vladimir Zelensky noong linggo. Paalala, ayon sa pahayag, matapos ang pagpupulong ng mga lider sa London noong Hunyo, 8 inanunsyo ang mga sumusunod sa kasunduang pangkapayapaan mula Europa. Agaran at ganap na titigil ang labanan. Magsisimula ang negosasyon sa kasalukuyang linya ng labanan at bawal baguhin ang internasyonal na hangganan gamit ang puwersa. Dapat mabigyan ang Ukraine ng mga garantiya sa seguridad, kabilang ang pagpapadala ng mga multinasyonal na puwersa. Nakapirmi ang mga ari-arian ng Rusya na daan-daang bilyong dolyar hanggat hindi pa nababayaran ang pinsalang dulot ng digmaan sa Ukraine. Dapat matiyak ang mga interes ng Europa sa larangan ng seguridad. At heto, sinuportahan ng mga lider ng European Trio ang ideya ni Zelensky na magkaroon ng direktang negosasyon sa pagitan niya at ni Putin kung saan aktibong makikilahok ang Estados Unidos at mga bansang Europeo. Ngunit tinanggihan ni Vladimir Putin ang lahat ng kahilingang ito. Hanggang ngayon, hinihiling pa rin niya ang bahagi ng Donbas na hindi pa nasasakop ng kanyang hukbo at tinatanggihan ang paglalagay ng dayuhang sundalo sa Ukraine. At ang paglalagay ng dayuhang militar sa Ukraine ay pagkatapos lang ng digmaan. Sa kabuuan, wala rin siyang planong isali ang Europa sa negosasyon. Sa Moscow, tinatawag nila itong espiritu ng anchorage, ibig sabihin, mga kondisyon di umano'y na pagkasunduan ni Trump at Putin sa Alaska. Bakit di umano'y? Kasi kahit ang mga kinatawan ng Russia ay hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang espiritu ng anchorage at ang napagkasunduan doon. Lagi nilang inuulit na may kasunduan sina Trump at Putin na parang may misteryo. Parang hinahadlangan ng Europa si Trump na tuparin ang kasunduang yon.
Sabi ng mga kritiko, malabong magbago ang posisyon ng Kremlin sa hinaharap. Pero may ilang eksperto na nagsasabing sinadya talaga ang bukas na liham ni Vladimir Zelensky kay Kalbong Putin para pilitin si Putin na tahasang aminin na ayaw niyang makipag-usap tulad ng pagtanggi niya sa ideya ng personal na pag-uusap kay Zelensky. Si Putin gamit ang maliit at marumi niyang bibig, sa totoo lang ay nagsabi, hindi ko nakikita ang saysay ng pag-uusap. Yun lang, kailangan lang itong may tala. At ito ang naging bitag para kay Putin, kaya gamit ang maliit at marumi niyang bibig, sa totoo lang, marumi niyang bibig. Sa totoo lang, ang punto ni Trump ay niloko siya ni Putin. Sinasabing handa siyang makipag-usap pero ayaw naman talaga ng kapayapaan. Na parang ang Ukraine daw ang dahilan. Ngayon, gusto nilang ipakita kay Trump na si Putin, sa harap ng lahat, hayagang tumanggi sa kapayapaan, negosasyon at lahat, at sinabi niyang gusto niya ng digmaan. At ano ang ibig sabihin yon? Panahon na para pabagsakin ang kalbong duwende. Sabi ng mga Europeo, sa ika-5 taon ng digmaan, lumalala na ang kalagayan ng Russia. Naipit ang hukbong Ruso at nawawala ng teritoryo. Pinutol ng mga drone ng Ukraine ang mga ruta ng supply patungo sa unahan at sa Crimea. Regular na binobomba ang mga refinery ng langis, mga pasilidad militar at mga kumpanya ng industriya ng depensa mismo sa Russia. Nagdulot ito ng krisis sa gasolina sa Crimea na inangkin ng Russia at mga timog rehiyon ng Russia. Dagdag pa, patuloy na lumalala ang mga problema ng ekonomiya ng maruming bansang Russia. Lumalakas ang kawalang kasiyahan ng populasyon ng mga Ruso na sa karamihan ay pilit na hindi pinapansin ang digmaan na ito hanggang ngayon. Namamangha ako sa mga video sa social media na lumalabas paminsan-minsan. Doon, kadalasan mga babaeng Ruso ang nagrereklamo sa harap ng mga kamera. Sinasabi nila, paano naman ito? Ano ba? Ano ba? May sumabog dito, may nangyaring kung ano. Akala namin, hindi kami maapektuhan ng bigmaan. Bakit bigla kaming naapektuhan? Paano nangyari ito? Anong nangyayari? Oh, may sumabog, may tumama sa bahay. Paano nangyari yon? Nagulat sila at sinabing, akala namin di kami maapektuhan. Iyan ang ugat ng politika ni Putin. Sanay na niyang gawin na walang halaga ang mga mababangis na Ruso. Matapang daw, wala kayong kontrol. Tingnan nyo, kayo, mga karaniwang tao, tahimik lang kayong nakaupo. Hindi kayo nakikialam sa akin at sa mga nasa kapangyarihan. Hindi kayo sumasali sa politika. Hindi kayo interesado sa politika. Manatili kayong wala sa politika. Sabi nga nila, hindi ako nakikialam sa inyo. Gawin nyo lang ang gusto nyo. Ganon ang kasunduan. Hindi namin kayo ginagalaw, hindi nyo rin kami ginagalaw. Pero pagkatapos, totoo, may mga bagay na nagsimulang masira. Naniniwala ang mga Europeo na dapat dagdagan ng pressure sa Russia para mapilit silang makipag-usap mula sa mas pabor na posisyon para sa Kyiv. Binanggit ng EU diplomat Kaja Kallas na dapat mag-withdraw ang Russia ng tropa mula Pridnestrovye, South Ossetia at Abkhazia bilang kondisyon sa peace talk sa Ukraine. Ayon sa mga diplomat sa Brussels, sinisiguro nila na nakikita ng mga bansa ng Eurotroika ang pagkakataon na maupo sa negosasyon at gumanap ng mahalagang papel dito dahil ang prosesong pangkapayapaan na pinamunuan ng Estados Unidos ay napunta na sa dead end. Bukod pa rito, abala ngayon ang Washington sa digmaan laban sa Iran. Nagsisikap ang mga Europeo na makuha ang suporta ni Trump para sa kanilang mga mungkahi upang mas mapalakas pa ang pressure sa Russia. Ayon sa isang source mula sa ahensyang Bloomberg, maaari itong magresulta sa pagsisimula ng mga negosasyon na may kasamang mga kinatawan mula sa Europa, Estados Unidos, Ukraine at Russia sa katapusan ng Hunyo o simula ng Hulyo. At dito, syempre, interesante kung paano nga ba isasagawa ang mga negosasyong ito. Nanawagan si punong ministro Giorgia Meloni sa EU na magtalaga ng isang kinatawan para makipagnegosasyon sa mga Ruso. Dahil ayon sa kanya, wala ni isa sa mga kasalukuyang format ang may sapat na autoridad para kumatawan sa buong Europa. At ayun, may iba't ibang ideya doon. Halimbawa, hiniling ng Rusya na si Gerhard Schroeder ang maging kinatawan ng Europa, habang sa Europa naman ay pinag-uusapan ang maaring maging negosyador ng European Union ay ang kaibigan ni Donald Trump, ang panggulo ng Finland na si Alexander Stubb. Pero ngayon, si Stubb mismo ay naghayag na hindi siya handang akuin ang ganong papel at ang nag-iisang kinatawan ay dapat manggaling sa European Troika. Sabi niya, pabayaan na lang ang Britanya, Alemanya at Pransya. Kung sila ang umako rito, sila na rin ang magtapos ng usaping ito. Dito muna ako magtatapos. Mag-subscribe kayo sa channel para hindi niyo ma-miss ang susunod na episode. Mag-like kayo at mag-comment ng inyong opinyon at mga konklusyon. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.